simbahan. At mangyari lang po na tayo lahat ay tumayo na and open our Bible in the book of 1 John chapter 2, beginning verse 15 down to verse 17. Are you there? Amen. Papasahin ko po sa verse 15, 16, kaya sabay-sabay po tayo sa last verse, verse 17. Okay, Bible says in verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. All that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Okay, sabay-sabay po tayo sa last verse, verse 17. Bible says, And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Tayo ay manatiling nakatayo. Sumandali po tayo na namin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa buhay at kalakasan meron pa kami. Sa magandang panahon at pag-iingat mo sa aming bilang sa buong sanglinggo maging sa mga araw na ito. At sa kabila ng maraming hanggan sa aming kapaligiran, narito po kami. Pinili namin na dumalo sa pagtitipon at umaasa na kami ma-encourage mo sa mga ito na mapalakas ang aming pananampalataya o Diyos. Isugin mo po kami, ang iyong mga salita ay pagkain ng aming kaluluwa. At nalalaman na maraming hamon pagsubok sa aming pananampalataya. Lord, tulungan mo po kami na lahat ito ay aming mapagtagumpay sa iyong Espiritu at Diyan. So, umagang ito, amin pong aaralin ang ikato po namin na pakikibaka. Walang iba kundi the word system. At hayaan mo po, Diyos, na ang iyong mga salita at banal na Espiritu na kami kausapin at palakasin ko. In Christ's name we pray. Amen. Okay. Ayun. Ang ating paksa nga, inuulit ko, how to repeat the word. Okay? So, yun, no? At pinamagatan natin, love the Father, not the world. No? At alam niyo ba na every heart has one throne. Okay? And only one can occupy it. So, the Word or the Father. Yeah. Alam niyo, napansin ko, habang ako ay nag-aaral, tuloy reaction. Bakit Father yung ginamit? Hindi Jesus, hindi Holy Spirit. Kasi it emphasizes yung relational love. No? Yeah. At sa katunayan, yung salitang love, originally written in Greek, agapao, word na nagkagamit, means deliberate, sacrificial, will-driven devotion, not mere emotion. Ibig mo natin sabihin, iibigin natin ang mundo ito, katulad ng pag-ibig natin sa Ama, na magsasakripisyo tayo, ibibigay natin ang lahat para sa mundo. Hindi niya deserve na, mga kapatid. Kasi wala namang ginawa ang mundo ito. Hindi naman niya sinakripisyo ang kanyang buhay. Para tayo magkaroon ng buhay at maligtas sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Amen? So dito, John warns believer, love for the Word and love for the Father cannot coexist. Hindi pwedeng habang ikaw ay nagmamahal sa ating Ama, nagmamahal ka rin sa mundo. So, pangit tignan ng isang Kristyano na naglalakad, isang paa, nasa Ama, isa ay nasa sandilata. Ang pangit tignan. Amen? So, maraming Kristiyano ang namumuhay with divided loyalty. Anong ibig ko sabihin? There are times sa ating buhay bilang sa mananampalataya kay Kristo ay yung tinatawag na conflicting loyalty. Minsan, ipaprioritize natin ang mundo, minsan sa Panginoon. Ganun tayo eh. So from time to time, mahuhulog tayo sa ganito at ganito na maling pagpaprioritize. Minsan, pinajustify pa natin ang ating disobedience. Hindi kasi kailangan ko yun. Ay, kasi ganito naman, kasi share ko naman, ay ganito naman.
Diba? Pero ang katotohanan ay, yun nga, divided heart. Wala yung full allegiance natin sa atin. Okay? So the world cannot see Christ in us when we compromise. Siyempre, kung tayo nakikiayon sa mundo dito, hindi makikita ng mga tao si Kristo pagbuhay natin. Paano nila ma-identify na tayo ay mga alagad ni Kristo kung kasama rin natin ang mga di mananampalataya kay Kristo? Kaya nga, yung doctrine dito, ito kung isasummarize mo lang ito, worldliness versus godliness. Kasi ang doktrina na tinatamaan dito is yung tinatawag na godliness. To be holy is to be set. Diba? So today, we study the 4 C's. Hindi 4 C's, hindi P. 4 C's of loving the Father, not the world. Una, yung tinatawag na command, contrast, consequence, choice. Apat na katotohanan to defeat the world. Ayan. So, clarify ko muli, yung salitang word dito is referring to the fallen world system. Cosmocentric, hindi ito yung mga tao, hindi ito yung physical, literal na planet Earth. Kundi yung sistema na inuupos nito ang kalooban ng Diyos. Baga sa ano, hindi sila magkatono. Hindi magkatono ang mundo ang Ama. Okay. Without further ado, punta na tayo sa number 1C, command. The command. Verse 15. Sabi doon, love not the world. Alam nyo, ang alam natin, inuutos ng banal na kasulatan na ibigin natin ang kaaway natin, ang ating mga magulang, o lahat ng bagay. Pero alam nyo, may bagay na hindi tayo dapat iibigin. Love not the world. Very important. Command dito eh. Ibig sabihin, nagkakasala tayo kapag minamahal natin ang mundo. Yan ang ibig sabihin ay nagpo-compromise tayo. Amen? Sabi ng banal na kasulat, if any love the world, the love of the Father is not in him. Malinaw yun tayo sa sikat ng araw. Nagiging may tayo na Diyos, ibig sabihin. Bakit? Kasi iba ang pinahalagahan ng mundo ito sa pinahalagahan ng Ama. Amen? So, love of word, the love of... So, malinaw, no? Pag inibig natin ang mundo, wala ang pag-ibig ng Ama. Mutually exclusive. So, it is like tulad ng langis at tubig. Pag pinaghalo mo yung langis at tubig, ano ba yung mas mabigat? Nasa ilalim. Langis ba o tubig? Tubig. Pero, hindi yung magsasama. Kahit anong halo ang gawin niyo doon, bababa yung tubig. Iibabaw yung langis. Likewise, no? Hindi pwedeng magsama ang pag-ibig sa Ama at sa Ama. Hindi rin naman pwede tayo maging neutral. Kasi kung minsan, ang pagiging Kristiyano natin, parang damit na, ano? Sinusuot lang natin pagdating ng araw ng pananampahan. Pero from Monday to Saturday, para tayo mga taga-mundo, no? Meron tayong mga Bible app sa ating cellphone, binabasa natin yung umaga. Pero mamaya, pag tumulog yung ano mo, napunta ka sa social media, wala na, nababad ka na. Hindi mo na namamalaya. Yung mga little compromise na yan ay magbibigay ng warning sa iyo. May tendency kasi na tayo ay maging makabundo. Hindi tayo wawarningan yan, also dyan. Kung hindi tayo walang tendency na tayo mag-compromise to the world. Okay? So, where does your affection go first? Saan ba? Ano ba yung nakakapukaw ng iyong pansin? Di ba? Kasi meron tayong tainga, meron tayong mata, meron tayong kapwa.
Ano ba yung nakapupukaw ng iyong pansin? At nadadivert ka mula doon sa pag-ibig mo sa Ama na hindi mo namamalayan. Lalong-lalo na yung mga maliliit na bagay. Kaya maganda sa puso. Mga distraction na nagawin ko kanina, di ba? Kasi ganun yung ibig sabihin nun eh. Kapag yung nawawala na yung pag-ibig mo sa Ama, naibabaling mo na yung sa mundo. Kung hindi mo namamalayan. Nagsisimula yan sa mga maliliit na bagay. Amen? Yeah. Sabi nga ng talata, doon sa Luke 12:31, but rather seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yeah. Minsan kasi, nagiging yung agaw ng dahil sa tayo ay nakadepende sa ating circumstances. Katulad kanina umaga na naman, ang ganda ng panahon dito, umaraw na, tapos biglang bumuhos ng malakas ang ulan. So, siyempre, tayo, apektado Apektado tayo kasi pinag-pray mo naman, pero bakit gano'n? Gawain ng Panginoon, pero biglang ganito. Pero alam niyo ba, kanya habang nag-usap lang kay Brother Rupert, natanong ko siya, ba't yun ang paksa mo? Sabi ko sa kanya, sa Sunday school, pastor, yun yung pumasok, sabi niya. So, ibig sabihin yung leading ng Banal na Espiritu. At yun nga, meron isang dahilan siya nung nabanggit kung bakit ba tayo natatakot. Sabi niya, dahil sa mga circumstances, katulad ng umulan, siyempre narinig mo yung tunog ng ulan, naramdaman mo yung hihip ng hangin. So, na-cloud nun to, yung pananampalataya. I mean, kanina lang, pinag-pray, ulang ka sa akin, bigyan mo lang. So, nag-ano ka nagdadalawang nagdadoubt ka lang, tawag ka. Doon sa katapatan ng Diyos na pag humingi ka sa kanyang pangalan, confident ka kasi kalooban ng Diyos ang pag-ibig mo, di ba? Pero sabi ko kay Hubert, meron ka bang isang unang na dahilan doon sa nabanggit mo? Ano yung pastor? Pagsubok din sa ating pananampalataya. Amen. Kanina kay bumuwas ng konti ang ulan, sinubukan ng Diyos ang ating pananampalataya. Alam niya kasi nagalangin na tayo ng Wednesday night pa. Nabigyan niya tayo ng magandang panahon sa umagang ito o sa araw na ito. And yet, pinadaan niya yung buhos ng ulan, di ba? So, na-shaken yung faith natin eh. Nakalimutan na rin natin yung promise ng Diyos. Magsubok din ating pananampalataya. Amen? So, ganito rin, ito ay utos ng Panginoon. Sabi niya, love not the world. Bakit tayo inuutosan ng Diyos na huwag natin ibigin sa ibig sabihin, tendency, mahalin natin siya. Katulad ng kanta kanina, di ba? Maraming ino-open ang mundong ito. Mahirap siyang tanggihan. Dahil una sa lahat, mahina ang ating laman. Right? At alam din niyo ng kaaway. Diba? Kung babalik tayo sa Garden of Eden, anong sabi? Ng 10:38. Ay, sa tingin niya pa lang na, tingin niya na bukumi. Kumbaga, tantalizing yung forbidden fruit at ay siya, masarap siguro ito kayo. Pagiging parang Diyos ka, ayaw mo lang. So, may pero ang mundong ito na nakakapukaw ng ating pansin at pagnanasa. Kaya gusto natin magkaroon ng mga bagay na akala natin na pag nagkaroon tayo ng bagay na magiging masaya tayo, kapalakpakan tayo ng mga tao na mapaligid sa atin. Which is very appealing to the mind and to the senses. Amen? So, utos, no? Very emphatic imperative sentence, love not the world. Ginamit pa dito, agapaw, verb ng Greek. Ibig sabihin, ito yung unconditional love ng Diyos. Ibig sabihin mo, ibigin mo ang mundo ito, katulad ng pag-ibig mo sa Ama, magsasakripisyo ka para sa mundo. Hindi niya deserve yun. Yung love mo, kasi wala namang ginawa ang mundo. Hindi naman pinako yung mundo yan. Doon sa krus, para maligtas ka, matubos ka sa kasalanan mo. Yung Ama, kaya nga, Ama ang ginamit, hindi Jesus at hindi Holy Spirit. Emphasizing yung relational pagsunod natin, pag-ibig natin ating Diyos.
So dito, pinaparela sa atin ni Juan, teka muna. Ibig sabihin, ibigin mo, dundo ito, kagaya ng pag-ibig mo sa akin, magsasakripisyo ba? Ubusin mo lahat ng enerhiya mo dyan, ang time mo dyan, at the end of the day, pag namatay ka, wala kang magdadala kahit isa man lang. Teka muna, hey, listen kayo. Ganun, in effect, Apostle John was saying to us this morning. Number 2, see, contrast, verse 16. And all in the world, not of the Father, but of the Word. Sabi niya dito, ano ha? So dito, merong ini-explain si Apostle John sa kanyang mga tagapakinig. May dalawang ways. Word's ways at saka Father's way. So parang ano to, parang siya tag of war. Ano ba yun? May dalawang wersa na naghihilahan. At ramdam niya ng bawat mananampalataya. Kanino ka ba magigilid? Amen? Una, yung tinatawag na lust of the flesh. Alam nyo, ito ba yung pagpa-prioritize natin sa mga physical na bagay? Okay? Sa halip na sa standard o kalooban ng Panginoon. At ito ay, ang motivation nito is yung meron siya kasing pressure na ito. Okay? So, appealing ito sensual ito, no? Kaya, ang mundong ito, natutok siya dahil, masarap yun eh. Hindi ka naman kasi okay lang, hindi ka natutok siya. Okay? Parang example lang yan, di ba? Yung ang natural kasi kumain tayo ng gusto. Kasi para masustain yung ating buhay kalakasan. Pero, pag sumobra ka doon, that is gluttony. Di ba lahat naman ng sobra ay masama. Yung kahit na mabuting bagay, pag naging workaholic ka, masama din. Right? O, sobrang pahinga, masama din. Katamaran naman, di ba? Nakita niyo mga kapatid. So lahat ng mga appealing to the flesh, for example, yung mga nakahapon lang, usap-usap tayo, kasi yung mga kasama niya sa trabaho, iba ang kanilang pananampalataya. Minsan sinabi nung kasama niyong athlete yun, kayo nga yung mga huwag na tayo magbanggit ng pangalan. Kayo nga ganito kayo ni Kristo pero kayo umiinom ng alak, naninig ka rin doon. Diba? Nasa question lahat ng may kinalaman sa ating lahat, laman na nag-o-offer siya ng temporary pleasure is nasa epitomia sa Greek. Meron siyang desire, meron siyang lust. Okay? Na kaya siya magugustuhan kasi masarap siya. Okay, pwede. For example, vices. Pwede sigarilyo, pwedeng yung tawag dito, yung makakalasing na inumin, pwedeng yan, ganyan, sukal, okay. Ano pa? Sa mga kabataan na yan, yung fornication. Isa sa malaking pantayan. Kasi ang mundo ito, iba ang kanilang pinahalagahan. Ang balo ng mundo ito, tawag dahil everybody is doing it, kasi ang mindset kasi ng lust of the flesh, if it feels good, I must do it. Pero yung tinatawag na philosophy, yung tinatawag na relativism, na dahil ginagawa naman ito ng marami, mabubuhay ito tayo kahit na kasalanan sa mata ng Diyos. Tapos fornication sa mga white, di ba? Bakit meron yung kasama ng hindi kasal? Kailangan yan ay magpasmasa ng ating Panginoon. Diba? Sabi nila, alternative lifestyle. Pero hindi po. Hindi lang siya ginagawa ng marami. Tapos na kalooban ng Panginoon. Okay? So, yan. Pero, titingnan niyo yung the other way, yung the Father's way, tinuturo ng banal na
rational that we should deny self, walk in the Spirit. Ito nga isa sa mga to defeat the flesh is to walk in the Spirit. And walking in the Spirit, it means abiding in Christ. Sabi ni Christ, if you love me, keep my commandment. Para tayo ay mapupunan. Amen? Okay. So, pangalawa, pinapaliwanag dito ni Apostle John na words way yung lust of the eyes. Lust of the eyes, no? So, ito ba yung tumutukoy sa... kasi ito may progression, mga kapatid. Let me explain to you clearly. Kung babalik tayo sa Garden of Eden, may progression kasi yung channel of temptation kay Eve, no? Unang-una, nung makita niya yung forbidden fruit, ay nagnasa siya na masarap na init ito. Okay? Sabi niya, pag ito, nagkaroon ako, kasi sinabi ng devil, they may temper, na hindi, magiging parang Diyos ka eh. Okay? So si Eve naman, attempt siya na, sabi niyo, pag naging parang Diyos ako, malalaman ko ang mabuti sa akin. So likewise, dito, ini-explain ni Apostle John yung words way na meron siyang progression. Isang bagay na nakita mo sa mundong ito, pinagnasahan mo siya. Ang motivation mo ng lust of the eyes is greed. Pinag-inubutan mo siya. Iniisip mo, kasi ang mindset nito, yung everything that I see, everything I see, I must have to be happy. That's ang mindset niya. So, ang motivation nito is inggit. So, minsan nag-a-aspire ka, maging katulad ka rin ng iba. Mayroong bahay, may lupa, no? May magandang pangarap, edukasyon, okay? At kinukumbinsi ka ng mundo ito na pag nagkaroon ka na ng mga bagay na to, magiging masaya ka. Kita niyo na? Ganyan ang mundo. Ang tanong, totoo ba yun? Apart from the will of God, magiging masaya ka kung mayroon ka na ng mga bagay na iyong nakikita, pinagnasahan. Kasi ganun eh, ganun tayo, it's alluring, no? Parang siya kang, katulad ng forbidden fruit, hindi naman nabanggit na apple, pero parang miniskat-siskat ng apple, ang sariwa na. Tapos pag kinain mo, parang magiging parang tulad ka rin Diyos, alam ka ng mabuti at masama. So, sobrang tempting, di ba? So, likewise sa mundo ito, may mga bagay na nag-tempt tayo. Nape-pressure tayo. Nag-tempt tayo mag-compromise. Kasi at the back of our mind, ini-inject ng kaaway, ng mundo ito, kinukumbis na tayo. Pag nagkaroon ka ng mga bagay na ito, you will be happy. The question is, ito ba yun? Diba sabi ko ka na delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of thine heart. Ano ibig sabihin? Ang Diyos ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan. Kaya ang mundo ito, Amen. at passing away, no? Mahirap sumabay sa mundo ito kasi paiba-iba siya ng moda, ng uso. Hindi ka tulad ng salita niyo, noon, ngayon, bukas at pagpakailanman, nananatili sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Ako kanilibig ko sabihin, hindi tayo makakasunod sa mundo dahil pabago-baguhan ng puso. Ayan, lust of the eyes. At pangatlo, yung pride of life. Balik tayo sa progression na pinapaliwanag ng Apostle dyan sa atin. Yung isang bagay na nakita mo, ikaw ngayon ay naghahanap ng magkaroon nito. At ngayon, pag nagkaroon ka na nito, ipagmamalaki mo ito. Amen? Ipagmamalaki mo ito. Why progression? At dito kasi ang motivation na ito, Frankie. Masarap pakinggan yung pinupuri tayo.
At ang mindset nito, my status, okay? And my success validate my worth. Alam niyo ba? Value yan ng mundong ito. Gusto natin, pinapalakpakan tayo ng mga tao. Dahil mahusay tayo, meron tayong mga achievement, meron tayong mga possession sa buhay. Na nagsimula na, nag-aspire na, ang mo na, inggit ka, okay, nung makuha mo na, ngayon ipinagmamalaki mo na. At doon, ina-identify mo sa ang value mo, base sa validation ng mga taong nakakakita at humahanap sa'yo. Oo nga, nasiyahan ka kasi pinalakpakan ka dahil magaling ka. World value yun eh. Ang tanong, nasiyahan ba ang Diyos sa'yo? Napapurihan ba ang Diyos sa buhay mo? Hindi. Ikaw ang may taas. Ninanakaw mo yung papuri na para sa Diyos. Stealing yan eh. Baka nadidisip ka. Dapat i-surrender mo na sa Diyos yan. Maging mapagpakumbaba tayo. Ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Siya lang daw ang worthy dapat mapapurihan sa buhay natin. Amen? Baka mamaya, inibig natin ang mundo dahil na-deceive tayo, hindi natin pansin. Pero teka muna, meron pala tayong mga word value na until now, pinapahalaga natin sa buhay natin at inaalimpitin tayo. Gusto ng Diyos, makawala na tayo dyan eh. Ang sarap maging malaya. Ha? Minsan, victim tayo. Proud tayo. Ha? May mga victim sa buhay natin, hindi natin mapakawalan. Hayaan mo na. Kahit anong mangyari, ang Panginoon ang dapat mapapurihan sa buhay natin. Ito sample. Ako, based on my experience, ganyan din kasama ng araw. Kaya ako nagsasalita mula sa aking karanasan at sa tinuro sa akin ng Panginoon. Noong araw kasi, hindi naman sa pinakas ko ang aking bangko. Ito ay testimony na ang Panginoon ng Panginoon. Noong araw, hindi bigay sa inyong kaalaman, isa po akong chess player. No? Ang inabot ko talagang achievement ay ilang beses ako naging champion dito sa Sambales. Naging chess champion din ako ng Olongapo City, naging champion din ako ng SPFA. Sobrang palakpak. Nalasing ako tumakas. Okay? So yung na-adapt ko yung work values, na binabalidate ko yung work ko base sa pagkakas. Okay? Ibig sabihin, pag hindi na ako magaling, maglaro ng test, hindi na ako tatanggapin ng mundo. Until, tinuruan ako ng Panginoon na ito pala ay worthiness. Ang worthiness ito. Ang papasalamat ako sa Panginoon kasi yung nakakilala sa ating Panginoon ay dala-dala ko pa rin. No? Kasi, alam nyo, bago ako naging Baptist, red muna ako. At bago ako nag-graduate sa mga Bible School ng Baptist, graduate ako ng red. Sobrang haba na po ng pag-aaral. Alam nyo bakit? Kasi sa Baptist, merong tradisyon na pag hindi ka nag-aaral sa isang Baptist school, kahit po mahusay ka sa Scripture, hindi ka po nila pakikinggan. Kaya ang requirement, kailangan mag-graduate ka sa isang Baptist school. So in that way, tinuruan ako ng Panginoon ang pagbihan ko. Lahat ng pride ko, kinain ko. Kasi nung mag-pride ako, bakit mo mag-aaral ulit? Tapos na ako mag-aaral. Alam niyo, nung pumasok ko sa Baptist school, kaya sa Olongapo BBC, alam ko yung tinuturo eh. Hindi pagkapas ng bangko, mas marunong tako mo sa teacher ko. Kaya nung nag-enroll ako doon, dati nagbibigay sila ng award, tinanggal nila agad lahat na ako nag-aral. Kasi kukunin ko lahat yun eh. Hindi ko tinatas ang sarili ko. Pero hindi yun isa ko. Nagsakripisyo ako. Kasi yun ang kailangan. Kasi nangihinayang naman ako na hindi makapangkinggan ng maraming tao ng katotohanan dahil sa sakripisyo na ko.
Yung kasi word, merong ganun din eh. Sorry for the word, may ganun din. Ang Kristo, ang Baptist, merong worldliness. Ang ano nila, kailangan, may requirement sila, kailangan makapagtapos ka sa isang baptism tayo na namin pagkunya. That is worldliness. Bakit yung mga disipulo pa, sila Pedro, nag-aral pa? Ano yung isda yun eh? Yun ang biblikan, di ba? Sino pa? Sila, si Mateo, si John, si Jim, ito, sumulat na ito. Si John de Vilabit, isang mga isda pa naman. Na tinuruan ng Panginoon sa kanyang mga kasukaan. Amen? So, ito ay paalala sa atin mga kapatid, baka mamaya meron pa tayong mga word values na until now ay tine-cherish natin sa ating buhay. Baka until now, ganun pa rin ang ating validation according to sa mga standard ng mundo ito. Di ba, ang mundo ito, ang pinapahalaga, hindi, kailangan ano kayo, ang status mo, kailangan mayaman ka, para may kay ka. Okay? Hindi, kailangan ano kayo, meron kang possession. Kasi yan yung mga dreams ng tao ito, kailangan meron sarili kang lote, meron kang sariling bahay, meron kang car, pagpasok mo sa department store, hindi mo titignan ang presyo, financial freedom. Napupunta ka sa ibang bansa, hindi ka para magtatrabaho, hindi mo naman siya lamang. Diba, ang ganda? Sounds good. Ngayon, kung ganyan din ang pagpapahalaga mo sa sarili mo base sa pagpapahalaga ng mundo ito, nagiging kaaway ka ng Diyos. Wala akong ibig sa'yo ng Ama. Ibig sabihin, nagpupuntamis ka. Kubanin niya mga kapatid. Nagpupuntamis ka. So yun yung pinapaliwanag dito na meron tatlong channel of temptation, which is yung the lust of the flesh, ang motivation nito is physical desire, okay? Yung word, lust of the eyes, that is materialism. Ang motivation nito is inggit, okay? At matlo, yung pride of life, motivation nito is pride na yung mga bagay na nakita mo, na pinagnasahan mo at nagkaroon ka, pagkatapos ay ipagmamalaki mo. Yun masama rin mo. Siyempre dahil nasa mundong ito tayo, hindi maiwasan na kung hindi tayo naging mapagpantay sa ating sarili, magiging worldly tayo, Christian. Magiging kaaway tayo ng Diyos. Wala ang pag-ibig ng Diyos natin. At nagiging mangmang tayo. Bakit? Sabi ng mundo ito, lahat ng bagay, kahit ang mundo, the world system, at lahat ng bagay na nasa mundo ito, ay titipas din. So, ang logika dito, bakit mo uubusin ang kalakasan mo, ang panahon mo, ang talento mo, ang pagnanasa mo, sa mga bagay na at the end of the day, you will not deny. Hindi sinasabi dito ni Juan na, huwag na kayong magtrabaho, huwag na kayong ganyan. Hindi. Ang sinabi dito, ang emphasis na doon, love, na mabigat yung ginamit na, Greek verb dito, agapaw. Ang ibig sabihin mo, pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, iibigin mo ang mundo ito, kagaya ng pag-ibig mo sa Ama, na unconditional, magsasakripisyo ka, ubusin mo ang lakas mo, ubusin mo ang time mo, okay? Para magkaroon ka ng isang bagay na akala mo, pag nagkaroon ka nito, masaya ka na, akala mo, magiging sikat ka, hangaan ka ng tao, yung ba yung fulfillment? Nandun ba yung value? Hey, come to think of it. Ngayon, yung pera ang Panginoon. Sinasabi ng salita na, delight yourself unto the Lord, He shall give you the desire of thy heart. Hindi niya sinabi nito, pag minahal mo ang mundong ito, para tanggapin ka ng mundo, kailangan mo, values niya, ikakapin mo din. Tignan mo lang. Okay. So, itong tatlo na to, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life,
are not from the Father. Ang origin talaga nito ay mundo, ito yung sistema. Okay? At yun nga, mga kapatid, examine our heart. No? Do I crave? Do I covet it? Or boast it? Ha? Nagnanasa ba ako? Pinag-iibutan ko ba? O pinagmamalaki ko ba ito? Sa Bible, hindi masama ka't malaki kung si Kristo pinagmamalaki. Pero may iba ka pang bagay na pinagmamalaki sa buhay mo mula apart from Christ. That is worthiness. Okay? So sabi doon sa 1 Timothy 6:6, godliness with contentment is waiting. Ano ba ang kailangan mo para mabuhay? Meron kang trabaho, meron kang maayos na relasyon sa Diyos mo. Okay? Meron kang pagkain, tubig, tirahan, kasuotan. Diba yun na naman kailangan natin para mabuhay? Mga basic necessities of that. Ngayon, modern time, katulad internet, necessity na ang internet. Ang cellphone, necessity. Kung tama ang paggamit mo. Kasi pag sobra din yan, ay, yun lang, ubusin ang oras mo. O, nagiging yung mga kabataan natin ngayon, di ba? May turo ko na to, may input yan. Naglalaro ng mga online ng mga bayolente. O bakit may karahasan sa paaralan. May kinalaman malaki mga social media. Right? Kasi kung ang value ng natutunan mo is godly, hindi mo gagawin, mamamarit ka ng kaklase mo. Tuwa niya, mga kapatid. Awa ang mga kabataan na ngayon, magalang Diyos. Awa. Amen? Number 4, the consequence, verse 17. Okay? Sahin natin, verse 17. Bible says, and the word passeth away, and the lust will go. But he that doeth the will of God abideth forever. So dito yung consequence, no? Sabi ng Diyos, salita ng Diyos, the word passeth away, lumilipas. Ano sinasabi? Anong punto rito ni John de Velasquez? Lahat ng mga bagay na pinupurso mo, lumilipas yun. Paglipas niya, wala na yan. Tama? Sino talo? Ikaw pa rin. O sabihin natin, nagbabago ang kultura o yung mga uso sa mundo nito. Ang pag-iiwanan mo na. Pabago-bago ang uso. Okay? So ano pa? He that doeth the will of God abideth forever. Ano bang kalooban ng Ama? Pag minahal mo kasi ang Father, ang consequence kasi niyan, meron kang reward sa langit. Meron kang lasting legacy na iiwan sa mundo when you left this world. Yung iniwan mo, kahit patay ka na, nagsasalita pa yung testimony mo. Amen? Meron kang reward sa langit. Meron kang kapayapaan. Maayos ang relasyon mo sa Diyos. At hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos, hindi yung mga Christian value, mga kapatid, hindi po siya nagbabago. Tayo ang nagbabago. Yung word system natin, nagbabago yan. Babago yan. Okay? So there is always a conflicting loyalty, between the Word and the Father. Kasi maraming Kristiyano, ano yung balatuba, sabi nila. Monday to Saturday, ang loyalty niya nasa mundo. Pagdating ng Sunday, nasa Ama. Di ba? Protecting loyalty. Kaya kung naalala ko sa Matthew 6:24, yung principle, you cannot serve two masters at the same time. Bakit? Kasi kung minsan magtatapat ka sa possession, minsan magtatapat ka sa Diyos. May conflicting loyalties always happening between loving the Word and loving the Father. It should not be that way. Abnormal yun eh. Kasi dapat ang ating allegiance nasa Ama lang.
emphasizing yung salitang ama, relationally. Love ito. Sabihin, sukli yun eh. Isang lahat ng ginawang sakripisyo pag-ibig sa atin ng ama na sinubong kanyang buktong anak to address our greatest need, which is salvation, including yung mga desire na hinahanap mo sa ibang bagay. Dapat sa Diyos mo kasi hinahanap yun eh. Hinahanap mo sa ibang tao, hinahanap mo sa ibang bagay. That's how the world system works, you know? Convincing us and alluring us, you know, the things that are in the world. So, we conform to the pattern of Jesus. Nagiging kaawa tayo ng Ama. Wala ang pag-ibig sa atin ng Diyos. At sa bandang huli, tayo rin ang talunan. Kasi the world is passing away. So, in effect, parang sinasabi niya sa atin, ni John de Galated na, hindi naman magkaroon yan. Kasi at the end of the day, iiwan yung mundo ito. Hintayin mo man o hindi, patuloy na tatakbo ang panahon. Patuloy na nagbabago ang mga moda, ang mga uso, ang mga bagay na pinahalagahan ng mundo ito. Pero kamusta ka kapatid? After 10 years, na pagsunod mo sa mundo, yung pagiging worldly mo, anong nagawa mo na para sa Ama? That after 10,000 years ago, isipin mo, pag nito ka na sa harapan ng Diyos, God bless it of Christ. Kamusta? Sana ba yung tumarap tayo sa malayo, bigyan natin para makita natin yung consequence nito. Kasi temporal lang eh. Yung mga ino-offer sa atin ng mundo nito ay pansamantalang kasiyahan naman. Lumilipas siya. Okay? At hindi siya nakapagbibigay ng glory sa ating Ama. Kasi pag sinunod natin yan, ninanakaw natin yung glory para sa Ama sa Diyos. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos para mamumuhay dito katulad ng mga worldly people o Christian. Kaya nga inuto sa atin yung set apart, ang yun. Parang ano na yan, magiging katulad natin, sabi nga ni Apostle Dan, pag magiging mga, parang ang nagtayo ng isang kastilyong buhangin. Alam mo ba yun sa dalampasigan? Kahit ang ganda at pusay ng pagkakabilpag mo. Pero pagkaan ng ano, mawawa, it passes away. Ganun. Ganun ang pagkukompromise sa mundo ito. No? Darating ang panahon, it passes away. Amen? It passes away. So are you investing in what fades or what remains? So hindi ba ini-invest ang iyong buhay? Ang iyong panahon, ang iyong enerhiya, ang iyong sa mga bagay pa na lilipas? O sa mga bagay na ang walang hanggan? Kasi nasabi ng Bible, set your affection on things above. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na maging wise investor tayo. Ayaw kasi ng Diyos na masayang ang effort natin, ang time natin, o yung mga bagay na pinagkakatiwala ng Diyos. Na alam natin na pagdating ng at the rapture, all things will be left behind. Pag tayo binawian na ng buhay, iiwan na rin natin. Ibig sabihin mo, inubos mo ang enerhiya, ang time mo sa mga bagay na yan. Sa isang iklat ng pansinin nyo, kasi hindi pa naman natin naranasang mamatay eh. Pero sana maging observant tayo. Pansinin mo yung mga tao, si kapitbahay mo, inilibing na. Kumusta yung mga pinaghirapan niya, iniwan niya ba? Siyempre. Kahit yung ipin niya, naiwan niya eh. Hindi ba magsilbing aral yun para sa ating lahat? Hindi dahil hindi pa natin nararanasan ng kamatayan, kaya hindi natin may maintindihan. Sinasabi na naman na nakasulatan eh, hindi pa siya, huwag mong mahalin yan. May babala ang salita ng Diyos. Ang daming konsigen, mawawala sa iyong pag-ibig na Ama, magiging kaaway ka ng Diyos. Wala kang lasting legacy. Patay ka na, inaano pa yung pangalan mo, sabi, ay yan, yan na rin, Kristyano na yun, nabuhay yan, matitisuding Kristyano yan, nung araw eh. Wala ka magandang testimony.
Ngayon, pag harap mo ka sa judgment seat of Christ, nakakahiya. Kasi, ang dami sa nakalaan na promise para sa iyo doon, o rewards, na hindi ka naging mabuting katiwala. Saan mo ba ginamit yung panahon mo? Ha? Kasi, ubusin natin, di ba? Mali pagpa-priority kasi kung minsan yan eh. Kasi ninyo, minsan nagkakaroon tayo ng mga problema sa buhay. Magkakakulang-kulang tayo. Kasi pinapaalala sa atin ng Diyos, yung kanyang salita, seek ye first the kingdom of God. Hindi pwedeng bakliin ng Diyos yung salita niya dahil naawa siya sa atin, nananalangin. Hanggat hindi mo ginagawa yun, yung divine order ng Diyos yun, hindi ka makakaahon dyan. History repeat itself until you realize and obey the written word of God. Hindi pwede ibaba ng Diyos ang standard niya. Salamat sa Diyos kasi meron ganito nag-aaral, no? Para maintindihan natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. At binibigyan tayo, meron pa tayo sapat na panahon ng takas. Para ayusin natin mga dapat natin ayusin sa ating buhay. Sa atin. Amen? Okay. Ito na, panghuli at pang-apat na C of loving the Father, not the world, the choice. Verses 18 to 17. He that doeth the will of God abideth. Sabi ng Bible says. So, ang buhay ay punong-puno ng pagpili. Ano? But we as Christians should select our heavenly Father. Okay? Kasi, meron tayong pili. Nasa sayo pa rin yan. Kung gusto mong piliin ang pagiging worthy, gusto mong piliin ang pagiging banal, nasa sayo pa rin yan. Pero talatag sa ating apostol dyan, na ito yung daan na dapat natin atin. Dito di tayo tayo. Magiging maayos ang lahat, indasyon natin sa Ama, may kakayapaan tayo. I do believe with all my heart, the world will continue to support us financially. No? At lahat ng bagay na rightfully, no, is installed for us, ibibigay ng Panginoon. Kasi mga kapatid, if we make wrong choice, we shall suffer the consequence of it. We will alone, loveless, and hopeless. Ganyan po ay natin natin kung nagkamali tayo ng susunod ito. And a servant whose loyalty is divided cannot please their master. Sinabi na yan ni Matthew 6:24. Hindi mo pwede na ipiplease mo ang mundo, ipiplease mo ang Diyos. Alin man sa kanilang dalawa, hindi mo mapiplease kapag nawala yung loyalty mo sa ako pa niyo ibig sabihin? You cannot please either the Father or the world system. Kung ganun tayo, meron tayong ginagawa na conflicting. Okay? So, who will give? Who will you love? Sino ba ang mamahalin mo? The Word or the Father? Set your heart on the Father. He is our rightful Master, who gave His Son to redeem us from sin and with His precious in the blood. Yun nga yung sinabi ko kanina. Relational love ito. So, ang Panginoon ay may ginawang sakripisyo para sa atin. He is our rightful Master. Napaka-grateful naman natin kung bibigay natin ang ating loyalty and allegiance to the Lord. Amen? So therefore mga kapatid, no, unang C, the command, don't love the world. Okay? Letter C number 2, contrast worldliness versus godliness. Number 3, C3, the consequence, world perishes, God will endure. At panghuling C, choice, no? The choice, love the Father, alone. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, no? How to defeat the world? Yung sabi ng Bible, babalik ko, love the world.
Ang ibig sabihin nun, mahalin mo ang Father alone. Okay? Siya ating serve Him with all your heart. No compromise, no double standard. Which of the two should be your choice? Worthiness or godliness? Alala ko. Ito palang quote na ito ni Charles Thomas Stott, isang British missionary. At inote din ito ni Dwight D. L. Moody, the great evangelist. Pero ito pala yung nagmula pala ito kay John de Golate. Itong katotohanan na there's only one God, whom you please, and only the things you have done for us will last. Amen. Ang pamasahe ng Diyos sa atin sa umagang ito, dadalawang bibig ko yung gusto. Amen.